Seryoso ka? Sinira mo tong laptop ko? Your laptop? Oh, that's not yours. It's the property of the company. Pera naman yung pinambili niyan. Alam mo, mabuti nga hindi tumama dyan sa mukha mo. Ah, talaga? Bakit hindi mo subukan? Ano nangyayari dito? Itong babaeng to, nang pa-power trip, she gave me a suspension notice for 15 working days. Natanggap ko rin yung memo na yun. What? So naka-cascade na yun sa buong ospital? All departments, actually. Even yung maintenance building, nabigyan ko din. Actually, may isa pa ako nakalimutan eh. Yung head of security, hindi ko nabigyan. Miss Refuerzo, kaya din naman pala ako napadaan dito is to talk to you about that. Your father called me and he's asking you to take that memo back. Hindi ka daw niya makontak. What? Bakit ko gagawin yun? So what you think? He's lying? Medical director na yung kausap mo, ha? Now we know who still has power over here. And that's me. Doc Ray. I'm sorry, you have to talk to your father. Pero yun ang bilin niya. Excuse me. Hello, Dad. Totoo ba yung sinabi mo na kailangan kong bawiin yung memo ko para kay Zoe? What? You can't interfere sa mga decisions ko dito sa office. I'm sorry, Dad, pero hindi ko kayang makipagplastikan dyan sa Zoe na yan. Nag-file ng petition for bail yung abogado ni Moira. Pinayagan ho ba siya ng korte? Hindi. No decision has been made. Pero sana nga hindi siya payagan ng korte because we have very strong evidences. Naalala mo yung nanloob sa bahay ninyo, si Dax? Tetestigo siya laban kay Moira. Siya ang magdidiin kay Moira sa korte. Ang ibig sabihin ho ba nun, hindi makukulong si Dax? Probably not kasi nga magtitestigo siya laban kay Moira. Lineth, alam kong malaki ang atraso ng taong yun sa'yo. But you have to see the bigger picture. Siya lang kasi ang susi para mas mapalakas pa ang kaso laban kay Moira at nang hindi na siya makalabas ng kulungan. Naintindihan ko naman po yan, Ma'am Giselle. Ang iniisip ko lang po si Carlos kasi sigurado ako hindi siya matutuwa doon. Oh, and speaking of Carlos, dinalaw niya si Moira sa kulungan. Kasama niyang dumalaw kay Moira ang abogado ni Moira. Sigurado ho ba kayong si Carlos yun? Paano niyo po nalaman? Na-identify na nagsumbong sa akin. At baka naman ho nagkasabay lang sila ng abogado ni Moira. Maybe, but the question is, bakit siya nandun sa kulungan? The mere fact na nandun siya is a big question. Bakit niya dinadalaw si Moira? Sino ba si Moira kay Carlos? Anong kailangan ni Moira kay Carlos? Or maybe, anong kailangan ni Carlos kay Moira? Ay, hello po, Ma'am Lineth. Tapos na yung meeting ninyo? Yes po, kakatapos lang.
Si Doc Carlos. Pumunta po ng ER, may consultation lang daw po. Sige po, una na po ako. Sige, salamat. Ang sabi mo sa akin kahapon, meron kang kausap na pulis. Nakita kita. May kausap ka, pero hindi pulis ang kausap mo. Si Zoe. Hindi kaya may something si Zoe tsaka si Doc Carlos. Ang matsuwa, mali natin. Tumahimik ka nga. Hindi pwede yun. Baka mag-ama pa. Bakit siya nandun sa kulungan? The mere fact na nandun siya is a big question. Bakit niya dinadalaw si Moira? Lynette?